Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Boom, boom, boom. 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 That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom, boom, boom. How the beat bang? I like that boom, boom, pow. Them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm sold 3008. You sold 2000 and late. I got that boom. Ano kaya ang magandang gawin natin? Ay, ako pa mag-end ng siyang na ito. Basta ako, uuwi ako ng Summers. Boring naman yan. Marami yan mapupuntahan doon. Marami. Alam mo na yung pinaplano magpunta tayo doon. Pero Oo hindi nga. pa na natutupad. Hanggang ngayon, plano pa rin siya. Malayo pa siya sa summer. Ano ba kayo? Dapat pumunta na ito kung may summer na tayo. Salamat, Lisa. Isang sem na lang at graduate na tayo. Uy, naman, ito si Gwen ang gusto naman. So, gusto ko kasi makasama kayo. Ayaw niyo bang makasama ang isang isa? Hey, gusto niyo ako sa outing tayo sa December? Oo ba? Yung tulad na nangyari nung awan sa retire sa Sawan. Yeah, sa tayo. Bakit may alam ba kayo na parang yung private island or yung afford ng lahat? Bakit gusto mo ba talaga ng private resort? Yung parang private island? Yeah. What? Oo. Okay. Go back to our lesson. Yes, sir. So we discussed Hein Borel covering female. Now, before that, narinig ko that you have plans na mag-out of town this semester. Sir, may kakilala po ba kayo na pwede namin mapuntahan? Yung bunga lang, sir, ha? Yung gaya lang yung budget sa student, sir. I guess, meron akong friend na nagpapatakbo ng isang country club. Wow! Wow! As in, sir, makakalimutan naman siguro kami dyan, no? Kayo na rin nagsabi na friendly yung may-ari ng country club. Oo nga, sir. Pwede niyo pa siyang masabihan? Pero ang tanong is, sure na ba kayo na doon kayo mag-outing? Yes, Yes, sir. I can guarantee you na mag-i-enjoy kayo doon. Malapit lang siya, very affordable. Sir? So, ay marami kayong pwedeng gawin doon na activities? O ano ka? Sasama ka? Oo, alam mo naman. Maganda yan para the more the merrier, di ba? Okay, sige. Sasabihan ko na kayo sa details after ng lunch natin. Okay? Yes, sir. Yung last natin ngayon. Let us recall about the urine.
The Henning Boral covering theorem. Uy, Ninja Maiden! Wakas, tapos na rin ang first sem! Excited na ako for tomorrow's outing. Yes! Ako rin, grabe. Kagabi pa ako nakapaghanda sa mga dapat kong dalhin. Wow! Ako naman, pinayagan na ako nila Papa. Kasi nga, last sem break ko na ngayon, diba? Then I want to spend my sem break with you guys. Yeah! Wow! Napaka-sweet naman. Gusto ko nang maiyak dyan, Maika. Wait. Alam niyo bang ano, sasama na si Kat? Wow! Kompleto na tayo. Kin, Gwyn, ready na ba kayo for tomorrow's outing? Syempre, yeah. Alam niyo ba na all I need is prepared na. Kulang na lang ang qualification. Hi, Kim. Toilet. Yeah. Uy, huwag niyong kalimutan yung mga foods, ha? Wait, talaga. Okay na po yun, settled na. Okay, good. Excited na rin ako. Ako rin. I'm so excited na. I was thinking, overthinking, 'cause there's just too many scenarios to analyze. Look in my eyes, 'cause you're my dream, please come true. I was thinking, overthinking, about exactly how I'm not exactly him. I'll break my heart into more times than you could ever do. Good morning sa inyo. Good morning, sir. What can I do for you? Yes, hello, good morning. Kami po yung mga estudyante ni Sir Jess. Si Sir Jess po yung nag-suggest na ng place na ito. So kayo pala yung mga estudyante ng kaibigan ng may-ari. Naikwento na po kayo ng boss namin. Kami nga po yun, ma'am. Sige, kami po kayo. Saan? So, saan po kami pwede magstay? I mean, yung room namin dito. Ma'am, sir, may room reservation na po kayo. Our boss see to it that your stay here is well. So, nag-reserve po kayo ng room. Ay, ka-excite naman. Yes, so exciting na pala ito. Pasok na tayo. So, Ninjas, anong una natin gagawin? Actually, Bin, nalista na namin ni Jika ang dapat natin gagawin na ngayong araw. Wow! Hindi pa nasusunod kung anong dapat unahin. Para ma-optimize ang ating oras dito sa resort na to. Duh! As a student na pinag-aaralan ng binary at dynamic programming, so dapat na-solve na natin yan. Oo nga. Dapat na-solve na noon. Tama. So, ang ating gagawin ay... According sa aking research, pwede natin gamitin ang binary programming para matugunan ang aming problema. Ano ang aming problema? Hindi namin alam kung ano-anong activities ang pwede namin gawin sa club. May idea lang kami na may 5 available na activities na pwede namin gawin. Yun ay ang swimming, fishing, basketball, soccer at badminton. Balak namin makarating sa club ng 8 AM at balak din namin makauwi ng 4 PM. At saka 1 oras ang aming malalaan para sa aming lunch. Kaya naman may natitira kaming 7 oras para sa aming mga activities. At dahil limitado ang aming oras, napagdesisyonan namin na 3 lamang na activities ang aming gagawin. Lahat kami ay gusto mag-swimming. At saka ang basketball at saka soccer at parehong ball game. Kaya naman, dapat isa lang sa kanila ang pwede namin gagawin. Pag kami ay nag-basketball, kami din ay mag-fishing. Dahil naman, ang basketball court ay katabi lang ng fish pond. Meron din kaming mga estimates ng mga oras na magagamit sa bawat game na makikita dito sa table. Sa kaliwang bahagi ng table ay ang iba't ibang activities sa club. Sa kanang bahagi naman ay ang estimated number of hours na magagamit namin sa bawat activity. Sa pag-formulate ng binary model,
Ang decision variable ay xi bilang activity I na ang I ay katumbas sa 1, 2, 3, 4 at 5. X1 bilang swimming, X2 basketball, X3 fishing, X4 soccer, and X5 badminton. Ang objective function ng model, pinakamalaking posibleng z ay katumbas sa x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 na ang summation nilang lahat ay katumbas sa 3. Ang ibig sabihin nito ay 3 activities ang aming magagawa sa club. X1 ay 1 dahil gusto naming lahat mag-pool, mag-swimming, kaya naman ang value ng x1 ay 1. X2 plus x4 ay 1 sapagkat dapat isa sa basketball at soccer ang aming malalaro. X2 ay equal to x3 dahil sinabi ko kanina na kami ay mag-fishing kapag kami ay magbabasketball. At hindi kami makakapag-fishing kapag hindi kami mag-basketball. Ito ay dahil ang basketball court ay malapit lang sa fish pond. So kapag nagpag-desisyonan namin na kami ay maglaro ng basketball, kami din ay mag-fishing. Next constraint, 3.5x1 plus 2x2 plus 1.5x3 plus 4x4 plus 2x5 ay hindi dapat lalagpas sa 7 dahil limitado lang kami sa 7 hours na gawin ang lahat ng activities namin. At ang pinakahuli, ang xi ay binary sa lahat ng I. So matapos nating ma-formulate ang binary model, pwede na natin itong isolve manually or isolve gamit ang software. At sa aking pag-solve, na-come up ko ang value na x1 equal to 1, x2 equal to 1, x3 equal to 1, x4 equal to 0, x5 equal to 0, na ang z ay 3. Ang implikasyon nito ay maglalaro kami ng basketball, mag-swimming kami, at kami din ay mag-fishing. Good morning! Good morning sa inyo! Impakin! Ay, kaninong bag ko nandito? Phone mo, Kat, nag-ring, may tumatawag. Ano ba yan? Ay, wait lang ha. Sino kaya yun? Ha? Sino kaya parang wrong timing naman? Magpapati tayo dito, parang... Hello na! Kumusta na? Nag-ratio pa ka? Ay, okay man na kami nga, di ba? Nag-ratio man lang kami. Okay nga rin sa place, it's like, paradise. Maupay kayo nag-ratio ka nga daw, Raura. Asya nga ni, kinano ngayon ma, tumawag ka. May da, problema? Koray man na. Ayaw na kabala ka. Pagtarong mo ba? Kaya bagan may da ka maging-dadara na mo. At iyak ang ganda sa akon. Bangin may da, lalo yung mabuling sa iyo. Sige. Dili na ako magpakunoy-kunoy. Nalugi na ato ni Gusto.
Ha? Okay lang, no. Nano nga yun, po. Hindi mo ako ito, okay lang, tanan. Hindi nagka-problema sa production. Mali ang inventory analysis. Asya yan na, kay kagamot sa nakarag. Tapos, nanon naman yan na. Dion! Oh. Apply mo ata. Kanina lang ang saya-saya natin. Hindi, wala to. May problema ba? May problema kasi kami. Kayo ni Raison Par? Duh! Bakit na naman napasok sa usapan natin si Ray? Malay ko ba? Sino yung tumatawag sa'yo kanina? Hindi, si Mama yun. May problema daw kasi sa negosyo, nalulugi na daw kasi. Simple lang naman yan, Kat. Nag-aral di ba tayo ng dynamic programming? Yung inventory. Hello! naman. Kumusta kayo? Hello po! Okay lang po. Kumusta? Di ba kayo yung mga students ni Jess? Opo. Kami nga po yun. O bakit kayo andito? Andun yung mga kasama nyo. Tapos na po kasi ako naliligo. Bakit? May problema ba kayo? Bakit kayo lang andito? Wala po to. Sabihin nyo na anong problema nyo. Baka makatulong ako. Sir, may tanong lang po ako. Paano niyo po ba pinalago tong negosyo niyo? Oo nga. Ito. Madali lang. Gamitan nyo lang ng galing at talino, lakas ng loob, at saka sipag at syaga. And then, sa tulong na rin ng mga mahal ko sa buhay, sa tulong ng mga kaibigan, mga kapamilya, syempre, napalago ng ganitong bongga ang aking negosyo. Bakit? Ano bang problema ninyo? Kasi nga po, yung negosyo nila, malapit na ma-down. Ewan ko, ano ba? Malapit na malugi. Bakit? Nagka-problema daw po kasi dun sa inventory analysis namin. Tapos yung... Madali lang yan, iha. Alam niyo yung yung concept ng dynamic programming na may intervention ng inventory analysis? Nasa 162 namin yan. Ano yung 162, iha? Yung subject po namin yan sa school. Oo, favorite ko niyan dati. Ano nga yung yan? Tama. Integer and dynamic programming, Yeah, tama. opo. Favorite ko yan. Favorite ko yung teacher dyan. Ganito yan, iha. Dynamic programming, deterministic, probabilistic, dynamic programming. Yeah. Programming, dynamic. Yes, napakadali lang mag-solve ng dynamic, probabilistic, deterministic programming. So, anong problema ni Catherine? So, ang problema ni Idol, ni Catherine, ay tungkol sa kanilang candlelight making company. So, ang demand ng kanilang paraffin wax sa susunod na 4 na linggo ay sa unang linggo, 1 unit ng paraffin wax. Sa ikalawang linggo, kailangan nila ng 3 unit ng paraffin wax. Sa pangatlong linggo, kailangan nila ng 2 unit at sa pang-4 naman, 4 na unit ng paraffin wax. Ngayon, nais nila Idol malaman kung ilang unit ng paraffin wax ang kanilang dapat i-produce sa bawat simula ng linggo. Dahil sa bawat unit ng paraffin wax na magagawa kada linggo ay may kaakibat na 3 pisong setup cost. At 1 pisong variable cost naman sa bawat paraffin wax na magagawa ang madadagdag sa gastos ng pamilya nila bawat linggo. Ngayon, sa katapusan ng bawat linggo, meron tayong tinatawag na hindi na ibenta ng may-ari. Ngayon, meron yung kaakibat na 50 centimong singil sa bawat paraffin wax. 5 unit ng paraffin wax ang pinakamaraming pwedeng magawa ng candlelight company sa bawat linggo. Ngayon, gustong malaman ng may-ari na hanggang 4 na unit ng paraffin wax lang ang ending
inventory level ng bawat linggo. Gusto nilang malaman ang pagkakasunod-sunod na pangyayari gaya ng produksyon ng paraffin wax upang matugunan ang demand ng kanilang mga customers. Gusto rin nilang malaman at paliitin ang holding cost sa loob lamang ng 4 na linggo. Ngayon, nagtalaga sila na walang paraffin wax ang magagamit sa simula ng linggo. So ano ba ito? Very easy. Kuha nyo? Oo nga! Oo nga! Pwede! Oo nga! Pwede naman namin yung paggamit. Tawagan mo na yung mommy mo. Salamat po ah! Salamat po! Yes, anytime. Bayad yun. This one is for the boys with the booming system. Top down AC with the coolest system. When he come up in the club, he be blazing up. Got stacks on deck like he's saving up. And he ill, he real, he might got a deal. He pop bottles and he got the right kind of bill. He cold, he dope, he might sell coke. He always in the air, but he never fly couch. He a motherfucking drip drip, seller or the strip strip. When he make a drip drip, kiss him on a lip lip. That's the kind of dude I was looking for. And yes, you'll get slapped if you're looking hoe. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my, you're like pelican fly. I mean, you're so shy and I'm loving your tie. You're like slicker than the guy with the thing on his eye. Oh. Yes, I did. Somebody please tell him who the F I is. I am Nicki Minaj, I match them dudes up. Back coops up and chuck the dudes up. In the polos, entrepreneur niggas in the mogos. He can roll with the crew, he can so loud. But I think I like him better when he down loud. And I think I like him better with the fitted cap on. He ain't even gotta try to put the Mac on. He just gotta give me that look. When he give me that look, then the penny's coming off. Excuse me, you're a hell of a guy. You know I really got a thing for American guys. I mean, sigh, sickening eyes. I can tell that you're in touch with your feminine side.